Mukhang papalapit na naman tayo sa panibagong bull run, Bitcoin bull run. Ayan, ayon po sa isang ulat ng nangungunang brokerage firm na Bernstein, maaaring magbenta ng ginto o mag-issue ng utang ang US Federal Reserve or Fed upang bumili ng Bitcoin. Yan, oo, tama po ang narinig ninyo. May posibilidad na mag-store ang gobyerno ng Amerika ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang strategic Bitcoin reserve. Pero paano po ito mangyayari? At ano po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung bakit iniisip ng US Federal Reserve nang bumili po ng Bitcoin. Ayon po sa Bernstein, isang grupo ng mga eksperto na tinatawag po na Digital Assets Presidential Working Group na pinamumunuan ni crypto czar David Sachs ang kasalukuyang nagtatrabaho sa paglikha ng strategic Bitcoin reserve para sa gobyerno ng US. Sa madaling sabi ay gusto po ng US na magkaroon ng reserve ng Bitcoin, hindi lang ginto o dollar, bilang bahagi ng kanilang yaman. Ang ideyang ito ay base sa paniniwala na si Bitcoin ay isang matatag at mahalagang digital asset, lalo na sa panahon ngayon kung saan pabago-bago ang ekonomiya. Kung matutuloy ito, maaring sumunod din ang iba pang mga bansa at bumili rin ng Bitcoin para idagdag sa kanilang national reserves. Ibig sabihin ay mas magiging lehitimo si Bitcoin bilang isang global reserve asset tulad po ng ginto at dollar. Ngayon ay paano po popondohan ng US government ang pagbili ng Bitcoin? Dito po nagiging interesting ang usapan. Ayon po sa Bernstein, may tatlong posibleng paraan para bilhin ng US government ang kanilang Bitcoin. Una ay ang US ay mayroon pong mahigit 8,000 metric tons na ginto na siyang pinakamalaking gold reserve sa buong mundo. Kung ibebenta po nila ang isang bahagi nito, maaari po nila itong ipalit sa Bitcoin. Pangalawa ay maaari rin nilang gamitin ang kanilang kakayahang mangutang upang punduhan ang pagbili ng Bitcoin. At pangatlo, sa ngayon ay tinatayang may $20 billion worth na Bitcoin ang gobyerno ng US na mula sa mga nakumpiskang crypto sa mga illegal na operasyon. Posibleng gamitin nila ito bilang pundasyon ng kanilang Bitcoin reserve. Kung alin man sa tatlong parang ito ang pipiliin, isa lang ang sigurado. Malaking demand ito para kay Bitcoin na maaaring maging dahilan ng panibagong bull run. Ngayon ay ano po ang magiging epekto nito sa Bitcoin market? Ayan, kapag isang malakas na institution tulad po ng US Federal Reserve ay nagsimulang bumili ng Bitcoin, magdudulot ito ng malakas na demand sa market. Sa kasaysayan, tuwing may malaking balita tungkol sa crypto adoption, tumataas po ang presyo ni Bitcoin. Halimbawa nitong nakalipas po na taong 2024, nang ilabas po or i-launch ang Bitcoin ETF or Exchange Traded Fund mula po sa $25,000, umakyat po ang presyo ni Bitcoin sa $46,000. Sa sumunod na mga buwan, lalo pang tumaas si Bitcoin sa $74,000 dahil sa malalaking puhunan mula sa iba't ibang mga kumpanya. At noong nagkaroon po ng optimism tungkol sa muling pagtakbo ni Donald Trump bilang presidente, lalo pang lumakas si Bitcoin hanggang umabot ito sa all-time high na $109,000. Kung ang US government mismo ang bibili ng Bitcoin, hindi po malabong muling magkaroon ng panibagong bull run na maaring magdala kay Bitcoin sa bago nitong all-time high. Ngayon ay ano pa ang iba pang mga dahilan para sa susumunod na bull run? Yan, bukod po sa posibilidad na pagbili ng Bitcoin ng US Federal Reserve, may iba pang mga dahilan kung bakit inaasahang tataas ang itong si Bitcoin sa mga susunod na buwan o taon. Una ay patuloy na pag-i-invest ng mga malalaking kumpanya. Kamakailan lamang ang Mubadala Investment Company mula po sa Abu Dhabi ay naglagay ng $437 million sa BlackRock's iShares Bitcoin Trust or IBIT. Ibig sabihin ay dumarami ang mga malalaking institution na naniniwala kay Bitcoin bilang isang long-term investment. Pangalawa ay ang patuloy po na pag-iipon ng Bitcoin ng MicroStrategy. Ang kumpanyang ito na ngayon ay tinatawag ng Strategy ay isa sa pinakamalalaking corporate holders ng Bitcoin.
Pangatlo ay mga bagong batas na pabor sa crypto. Kung magiging mas crypto-friendly ang regulasyon sa US, mas marami pong tao at kumpanya ang maiingganyo na mag-invest kay Bitcoin. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Kung matuloy po ang plano ng US government na bumili ng Bitcoin, asahan nating magiging bullish ang buong crypto market. Ibig sabihin ay may malaking pagkakataon na tumaas po ang presyo ni Bitcoin pati na rin ang iba pang mga cryptocurrencies. Para sa mga Pinoy na nag-hold or may holdings kay Bitcoin, maganda pong balita ito. Mas mataas na demand equals mas mataas na presyo. Kaya kung long-term holder ka, maaring mas lumaki ang kita mo sa susunod na bull run. Para naman sa mga nagsisimula pa lamang sa crypto, maaring magandang pagkakataon ito upang pag-aralan ang market at magplano kung kailan po ang tamang timing para pumasok. Pero tandaan, lagi pong magsagawa ng sariling pananaliksik or research or DYOR bago pa mag-invest. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, mukhang papalapit na po ang susunod na Bitcoin bull run. At kung tama po ang prediction ng Bernstein, maaaring isa ito sa pinakamalalaking crypto events sa kasaysayan. Ang posibilidad na magbinta po ng ginto ang US Federal Reserve para sa BTC ay isang malaking hakbang na maaring baguhin ang pananaw ng buong mundo dito kay Bitcoin bilang isang global reserve asset. Kung ikaw po ay isang crypto investor o trader, ito na ang tamang oras upang maging mas mapanuri sa market. Huwag pong palampasin ang mga ganitong pagkakataon, ngunit laging maging responsable sa bawat desisyon sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.